Alam nyo ba na hindi lang basta dagat ang pinag-aagawan sa West Philippine Sea? Kung tutuusin, maraming nagtatanong, bakit nga ba gustong-gusto ng China ang bahaging ito ng dagat? Ano kayang meron dito? May nagsasabing maraming langis. May nagsasabing mayaman sa isda. May nagsasabing gusto lang nitong palawakin ang kapangyarihan nito. Pero mas malalim pa rito ang dahilan. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit handang gumastos ang China ng napakalaking halaga para magpatrolya, para magtayo ng artificial island, at para panatilihin ang presensya nito sa West Philippine Sea. At higit sa lahat, ano ang epekto nito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung interesado po kayo sa mga ganitong geopolitical analysis, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Tara, pag-usapan na natin. Unahin natin ang pinakamalaking dahilan kung bakit napakahalaga ng West Philippine Sea, ang napakalaking yaman na matatagpuan dito. Kapag narinig natin ang salitang West Philippine Sea, kadalasan ang pumapasok agad sa isip natin ay tensyon, mga barko ng Coast Guard at alitan ng iba't ibang bansa. Pero may mas malalim na dahilan kung bakit patuloy itong pinag-aagawan. Sa ilalim ng dagat na ito, pinaniniwalaang may mga deposito ng langis at natural gas. Maraming pag-aaral ang nagsasabing maaaring makatulong mga ito sa pangmatagalang pangangailangan sa enerhiya ng mga bansang makikinabang dito. Bakit ito mahalaga? Dahil ang enerhiya ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng isang ekonomiya. Halos lahat ng ginagamit natin sa araw-araw, kuryente, transportasyon, pabrika at industriya ay nangangailangan ng enerhiya. Ngayon, isipin natin ang China. Ang China ay isa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at may mahigit 1 bilyong populasyon. Napakalaki ng konsumo nito sa langis at natural gas bawat araw. Dahil dito, malaking bahagi ng enerhiya ng China ay inaangkat pa mula sa ibang bansa. Kung magkakaroon ng China ng mas malaking access sa mga mapagkukunan ng enerhiya sa West Philippine Sea, maaari nitong mabawasan ang pagdepende nito sa imported na langis at natural gas. Sa pananaw ng China, mahalaga ito para sa pangmatagalang seguridad ng kanilang ekonomiya at enerhiya. Ngunit hindi lamang China ang may interes sa mga yamang ito. Para rin sa Pilipinas, ang anumang langis o natural gas na matatagpuan sa loob ng ating exclusive economic zone ay maaaring makatulong sa ating supply ng enerhiya at makapagbigay ng malaking benepisyo sa ekonomiya. Kaya kapag naririnig natin ang balita tungkol sa mga tensyon sa West Philippine Sea, tandaan natin na ang nakataya rito ay mga likas na yaman na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ng ekonomiya at seguridad sa enerhiya ng mga bansang may interes sa rehiyon. Bukod sa langis at natural gas, may isa pang napakahalagang yaman sa West Philippine Sea na kadalasan hindi ganong napag-uusapan, ang napakayamang pangisdaan. Maaaring isipin ng iba na isda lang naman yan. Pero sa larangan ng geopolitics, ang pagkain ay isa ring usapin ng pambansang seguridad. Ang South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, ay kinikilala bilang isa sa pinakamayamang fishing grounds sa mundo. Daan-daang uri ng isda at iba pang yamang dagat ang matatagpuan dito. Dahil dito, milyon-milyong mangingisda mula sa iba't ibang bansa ang umaasa sa rehiyong ito para sa kanilang kabuhayan. Para sa China, napakahalaga ng aspetong ito. Bilang bansang may mahigit 1.4 bilyong mamamayan, napakalaki ng pangangailangan nito sa pagkain. Habang lumalaki ang populasyon ng China at tumataas ang kanilang konsumo, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng sapat at matatag na supply ng pagkain. Sa pananaw ng maraming strategists, ang isang bansang kayang tiyakin ang sapat na pagkain para sa mamamayan nito ay mas matatag sa panahon ng krisis. Kaya naman, ang mayamang pangisdaan sa South China Sea ay may malaking estratehikong halaga. Hindi lamang China ang nakikinabang sa mga yamang dagat na ito. Sa Pilipinas, libu-libong pamilyang mangingisda ang umaasa sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan. Ang mga huling isda mula sa lugar na ito ay nakatutulong din sa supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya kapag nagkakaroon ng tensyon sa dagat at nahihirapang makapangisda ang mga lokal na mangingisda, hindi lamang kanilang kabuhayan ang naapektuhan. Maaari rin itong makaapekto sa supply ng isda at sa presyo ng pagkain sa mga pamilihan. Ito ang dahilan kung bakit hindi simpleng usapin ng teritoryo ang West Philippine Sea. Ang pinag-uusapan dito ay kabuhayan, seguridad sa pagkain, at ang kakayahan ng bawat bansa na mapangalagaan ang isa sa pinakamahalagang likas na yaman para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon.
Kung ang unang dalawang dahilan ay tungkol sa langis at pagkain, ang ikatlong dahilan naman ay may kinalaman sa pandaigdigang kalakalan. Maaaring hindi natin ito napapansin dahil hindi naman natin araw-araw nakikita ang mga malalaking cargo ship sa karagatan. Ngunit ang South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, ay isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa buong mundo. Araw-araw, libu-libong barko ang dumaraan sa rehiyong ito. Nagdadala ang mga ito ng iba't ibang produkto mula sa langis, natural gas, sasakyan, electronic devices, pagkain, hilaw na materyales, hanggang sa mga gamit na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa madaling salita, ang maraming produktong nakikita natin sa mga tindahan ay malamang na dumaan sa rutang ito bago makarating sa kanilang destinasyon. Dahil dito, napakalaki ng halaga ng pandaigdigang kalakalan na dumaraan sa South China Sea bawat taon. Kapag nagkaroon ng seryosong kaguluhan o nahadlangan ng malayang paglalayag sa lugar, hindi lamang ang mga bansang may pag-aangkin ang maapektuhan. Posible ring maramdaman ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagkaantala ng mga shipment, pagtaas ng gastos sa transportasyon at pagmahal ng ilang produkto. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang ang China at Pilipinas ang may interes sa rehiyong ito. Maging ang US, Japan, Australia, India at maraming bansa sa Europa ay paulit-ulit na nananawagan na manatiling bukas at ligtas ang mga rutang pandagat sa South China Sea. Para sa kanila, mahalaga ang kalayaan sa paglalayag ayon sa international na batas upang magpatuloy ang pandaigdigang kalakalan. Sa pananaw ng China, ang pagkakaroon ng mas malakas na presensya sa lugar ay nakakatulong sa pagprotekta sa sarili nitong mga rutang pangkalakalan at sa seguridad ng bansa. Samantala, ang ibang mga bansa ay nangangamba na kung masyadong lumawak ang kontrol ng iisang bansa sa isang napakahalagang daan ng pandagat, maaaring magkaroon ito ng malaking impluensya sa rehiyon. Kaya kung tutuusin, ang West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng pandaigdigang network ng kalakalan. Ang anumang mangyari rito ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa Asia, kundi maging sa ekonomiya ng buong mundo. Ngayon, dumako tayo sa ika-4 na dahilan. At ito marahil ang isa sa pinakamahalagang factor kung bakit hindi basta-bastang bibitawan ng China ang mga inaangkin nitong lugar sa South China Sea. Ang dahilan ay pambansang seguridad. Sa pananaw ng China, ang South China Sea ay isang mahalagang security buffer dahil dito dumaraan ang ilan sa kanilang mahalagang rutang pangkalakalan at malapit din ito sa mga pangunahing lungsod at base militar ng China. Kung iisipin, halos lahat ng malalaking bansa ay nagsisikap na magkaroon ng ligtas na kapaligiran sa paligid ng kanilang teritoryo. Ganito rin ang pananaw ng China. Naniniwala itong ang pagkakaroon ng malakas na presensya sa South China Sea ay makatutulong upang maprotektahan ang kanilang bansa laban sa mga posibleng banta. Isa pang mahalagang dahilan ay ang paglawak ng kakayahan ng People's Liberation Army Navy. Sa nakalipas na mga taon, mabilis na pinalakas ng China ang hukbong dagat nito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga modernong warship, submarines, aircraft carrier at Coast Guard vessels. Kasabay nito, nagtayo rin ang China ng mga pasilidad sa ilan sa mga artificial island sa South China Sea. Ayon sa iba't ibang ulat, ang ilan sa mga ito ay may mga paliparan, may mga daungan, radar at iba pang pasilidad na maaaring gamitin para sa pagbabantay at suporta sa mga operasyon sa dagat. Mula sa pananaw ng China, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang depensa at ng kanilang layuning mapangalagaan ang mga lugar na inaangkin nila. Ngunit sa kabilang banda, maraming bansa ang nangangamba sa patuloy na pagpapalawak ng presensya ng militar ng China sa rehiyon. Para sa Pilipinas at sa iba pang bansang may magkakapatong na pag-aangkin, ang pagdami ng mga barko at pasilidad militar ay nagdaragdag ng tensyon at nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang insidente sa dagat. Dahil dito, mas naging aktibo rin ang ibang mga bansa, kabilang ang US at ilang kaalyado nito sa pagsasagawa ng mga military exercise at freedom of navigation operations sa rehiyon. Layunin nilang ipakita ang kanilang suporta sa malayang paglalayag at sa pagpapanatili ng katatagan sa Indo-Pacific. Sa madaling salita, ang West Philippine Sea ay isa ring mahalagang bahagi ng estratehiya sa pambansang seguridad ng mga bansang may interes sa rehiyon. At habang patuloy ang magkakaibang pananaw ng mga bansa tungkol sa lugar na ito, nananatili itong isa sa mga pinaka-importanting geopolitical hotspot sa buong mundo. At ngayon, narito ang huling dahilan at para sa maraming eksperto sa geopolitics, ito ang pinakamatagal at pinakamalaking layunin ng China. Ito ay tungkol sa impluensya.
Sa mundo ng geopolitics, ang isang bansang may malaking impluensya sa isang mahalagang rehiyon ay kadalasang may mas malakas na boses sa pandaigdigang usapin. At ang Indo-Pacific ang isa sa pinakamahalagang rehiyon sa kasalukuyan dahil dito matatagpuan ang ilan sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo at ilan sa pinakaabalang rutang pangkalakalan. Para sa China, ang pagpapalakas ng presensya nito sa South China Sea ay bahagi ng mas malawak nitong estratehiya na palawakin ang impluensya sa Indo-Pacific. Sa pananaw ng China, mahalagang maprotektahan ang mga rutang dinaraanan ng kalakalan nito. Mahalagang mapanatili ang seguridad ng bansa at mapalawak ang kakayahang ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon. Ngunit hindi lamang China ang may interes dito. Ang US ay matagal nang may presensya sa Indo-Pacific at may mga kasunduang pansiguridad sa ilang bansa sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, Japan at South Korea. Samantala, ang Japan, Australia, India at iba pang bansa ay patuloy rin nagpapalakas ng kanilang kooperasyon sa larangan ng seguridad at depensa. Dahil dito, ang South China Sea ay naging lugar kung saan nagsasalubong ang mga estratehikong interes ng iba't ibang kapangyarihan. Kaya naman, halos bawat kilos ng isang bansa ay sinusubaybayan ng buong mundo. Para sa Pilipinas, mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Bilang isang bansang nakadepende sa malayang kalakalan at sa yamang dagat ng rehiyon, malaki ang epekto ng anumang pagtaas ng tensyon sa ating ekonomiya, seguridad at kabuhayan ng mga mamamayan. Sa huli, makikita natin na ang alitan sa West Philippine Sea ay isang usaping may pandaigdigang implikasyon. Ang bawat desisyong ginagawa ng mga bansang sangkot ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Kaya kapag may balita tungkol sa West Philippine Sea, tandaan natin na ang pinag-uusapan dito ay ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Pero matapos nating talakayin kung bakit napakahalaga ng West Philippine Sea sa China, isang mahalagang tanong naman ang dapat nating sagutin. Ano naman kaya ang paninindigan ng Pilipinas? Ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Kaya may eksklusibong karapatan ang Pilipinas na galugarin, gamitin at pakinabangan ang mga likas na yaman sa mga lugar na saklaw nito. Alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mahalagang linawin na ang EEZ ay hindi katulad ng Territorial Sea. Sa loob ng EEZ, hindi otomatikong pagmamay-ari ng isang bansa ang buong dagat. Sa halip, may eksklusibong karapatan nitong maghanap, magmina at gumamit ng mga likas na yaman tulad ng langis, natural gas at isda. Noong 2013, naghain ng Pilipinas ng kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Layunin nitong humingi ng legal na paglilinaw tungkol sa mga pag-aangkin ng dagat batay sa UNCLOS. Noong July 12, 2016, naglabas ng desisyon ng Arbitral Tribunal. Sinabi nitong walang legal na batayan ang malawak na 9-dash line claim ng China sa ilalim ng UNCLOS. Nilinaw rin ng tribunal ng ilang bahura at features sa pinag-aagawang lugar ay hindi nagbibigay ng malawak na maritime zones gaya ng inaangkin ng China. Tinanggap ng Pilipinas ang desisyong ito bilang mahalagang batayan ng posisyon nito sa West Philippine Sea. Gayunpaman, hindi kinilala ng China ang Arbitral Award. Ayon sa China, hindi nila tinatanggap ang jurisdiksyon ng tribunal at nananatili silang naninindigan sa sarili nilang pag-aangkin sa dagat. Dahil dito, nananatiling may hindi pagkakasundo ang dalawang bansa. Sa halip na gumamit ng puwersa, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang paggamit ng diplomasya, pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at paggalang sa international na batas upang ipagtanggol ang mga karapatan nito. Sa mga nakalipas na taon, mas pinaigting din ng Pilipinas ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ang pakikipagtulungan sa mga kaibigang bansa sa pamamagitan ng mga joint exercises at iba pang kasunduang pansiguridad. Ayon sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na ito na palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol sa sarili at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang paninindigan ng Pilipinas ay ipagtanggol ang mga karapatang kinikilala sa ilalim ng international na batas habang patuloy na naghahanap ng mapayapang solusyon sa alitan sa West Philippine Sea. Ngayon, matapos nating maunawaan kung bakit napakahalaga ng West Philippine Sea sa China at kung ano ang paninindigan ng Pilipinas, isa na lang ang natitirang tanong: ano kaya ang posibleng mangyari sa hinaharap? Ang totoo, walang sino man ang makapagsasabi ng may katiyakan. Ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon at sa mga kilos ng mga bansang sangkot, may ilang posibleng senaryo. Una, maaaring magpatuloy ang kasalukuyang tensyon. Ikalawa, maaaring lumawak ang diplomasya at kooperasyon.
Ikatlo, maaaring higit pang palakasin ng mga bansa ang kanilang kakayahan sa depensa. Ikaapat, maaaring mas lumaki ang papel ng mga pandaigdigang kapangyarihan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang sinumang tunay na makikinabang kung mauuwi sa isang malawakang digmaan ng alitan sa West Philippine Sea. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring makagambala sa pandaigdigang kalakalan, magpataas ng presyo ng enerhiya at pagkain, at magdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng maraming bansa. Kaya naman, sa kabila ng matitinding tensyon, nananatiling pangunahing layunin ng karamihan sa mga bansang sangkot ang maiwasan ang armadong labanan at humanap ng mapayapang paraan upang pamahalaan ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa huli, ang kinabukasan ng West Philippine Sea ay nakasalalay sa kakayahan ng mga bansa na igalang ang international na batas, panatilihin ang bukas na komunikasyon at piliin ang diplomasya kaysa sa paggamit ng pwersa. Ang susunod na mga taon ay magiging mahalaga. Ang mga desisyong gagawin ngayon ng mga leader ng rehiyon ay maaaring humubog sa seguridad, ekonomiya at katatagan ng Indo-Pacific sa mga darating na dekada. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase ng madaling maintindihan geopolitical analysis, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow ka na rin sa Facebook page natin para hindi ka mahuli sa ating mga susunod na talakayan. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo mga kaibigan sa susunod na video.